Akala niya biro lang ang alok na $5 milyon. It's fun with everyone. Ngunit That's nang the gumaling spirit. siya, isang himalang walang inaasahan What a ang nagbago beautiful ng day. lahat. Sa isang marangyang bahagi ng Look at the Maynila kung trees. saan ang mga gusali tila sumasayad na sa ulap at ang mga sasakyan ay dumadaan na parang walang pakialam sa oras. May isang lalaking palaging napapansin ang lahat, si Don Emilio Vergara. Isa siyang kilalang milyonaryo, may-ari ng malalaking kumpanya, respetado sa negosyo, ngunit kinatatakutan sa ugali. Palagi siyang nakaupo sa isang mamahaling wheelchair na yari sa imported na bakal at balat. Itinutulak ng kanyang personal na assistant tuwing lalabas sila ng gusali. Matagal na siyang pilay. Isang aksidente ang kumuha sa kakayahan niyang tumayo at kasabay noon parang kinuha rin ang natitirang kabaitan sa kanyang puso. Sa bawat pagdaan niya sa mga tao, walang ngiti, walang tingin. Para bang lahat ng tao sa paligid niya ay hangin lamang. Sa kabilang dulo ng kalsada, halos hindi napapansin ng mga nagmamadaling tao. May isang maliit na batang babae. Payat, marumi ang damit, gusot ang buhok at may hawak na lumang plastik na baso. Ang pangalan niya ay Lira. Wala siyang sapatos at ang kanyang mga paa ay isanay na sa init ng aspalto at lamig ng ulan. Araw-araw nandoon si Lira hindi dahil gusto niya kundi dahil wala siyang ibang mapupuntahan. Ulilan na siya sa magulang, lumaki sa lansangan at ang bawat barya na nalalaglag sa baso niya ay katumbas ng isang subong kanin. Minsan kalahating pandesal, minsan wala. Noong araw na yon mainit ang sikat ng araw. Parang mas mabigat ang hangin kaysa karaniwan. Lumabas si Don Emilio sa gusali kasama ang kanyang assistant. Tahimik ang paligid. Lahat ay parang kusang umiiwas. Napansin ni Lira ang wheelchair. Hindi dahil sa itsura nito kundi dahil sa mukha ng lalaking nakaupo roon. May lungkot na galit sa kanyang mga mata. Isang lungkot na hindi niya maipaliwanag pero ramdam niya. Lumapit si Lira. Mabagal. Maingat. Hindi para manghingi agad kundi para maglakas loob. Kuya, mahina niyang sabi. Halos kainin ng inday ng kalsada. Pwede po bali? Hindi pa man siya tapos magsalita, biglang huminto ang wheelchair. Tumingin si Don Emilio sa kanya mula ulo hanggang paa. Parang sinusukat kung gaano kaliit ang halaga ng batang nasa harap niya. Ano? Malamig na tanong niya. Napaatras si Lira ng kaunti pero pinilit pa rin ang sarili. Kahit konting tulong lang po, wala pa po akong kain simula kahapon. Tumawa si Don Emilio. Hindi masaya. Hindi rin malakas. Isang maikling tawa na puno ng panunuya. Alam mo ba kung sino ako? Tanong niya. Nakaangat ang kilay. 1 milyon ang kinikita ko sa loob ng ilang oras. At ikaw, tumingin siya sa baso ni Lira. Umaasa sa barya. Yumuko si Lira. Sanay na siya sa ganitong salita pero may kurot pa rin sa dibdib sa tuwing naririnig niya yon. Biglang humisi si Don Emilio, parang may naisip na kalokohan. Sige, sabi niya. Makinig ka. Kapag gumaling ako, kapag tumayo ako mula sa wire na to, sa iyo ang $1 milyong. Napatingin si Lira sa kanya. Nanlaki ang mga mata. Hindi dahil alam niya kung gaano kalaki ang dolyar, kundi dahil sa tono ng lalaki. Ramdam niya ang biro. Ramdam niya ang pamamaliit. Pero dugtong ni Don Emilio dahil impossible yon. Umalis ka na. Huwag mong sayangin ang oras ko. Tumawa ang assistant ng pilit, parang sanay na sa ganitong eksena. Ang ibang tao'y nagkunwaring walang nakita. Tahimik si Lira. Hindi siya umiyak. Hindi rin siya nagmakaawa. Sa halip tumingin siya diretsyo kay Don Emilio. Isang tingin na walang galit, walang takot. Kuya, mahinahon niyang sabi. Hindi ko po kailangan ng 1 milyon. Kailangan ko lang po ngayon kahit tinapay. Sandaling natahimik si Don Emilio. Hindi dahil naantig siya kundi dahil nairita siya sa katahimikan ng bata. Umalis ka, mariin niyang utos. Pero bago tuluyang umalis si Lira, may ginawa siya. Inilapag niya ang baso niya sa tabi ng wheelchair. Mula roon, kinuha niya ang isang maliit na baryang pilak. Iisa lang ang laman ng baso niya noong umagang iyon. Inyo na lang po, sabi niya. Baka po makatulong. At tumalikod siya. Hindi napansin ni Lira na napatitig si Don Emilio sa baryang iyon. Hindi niya alam na sa loob ng ilang segundo may kung anong gumalaw sa dibdib ng milyonaryo. Isang pakiramdam na matagal ng patay.
Habang papalayo si Lyra, parang mas mabigat ang bawat hakbang niya. Hindi dahil sa gutom kundi dahil sa pagod sa mundo. Umupo siya sa gilid ng bangketa. Yakap ang kanyang tuhod. Pinipigilan ang luha. Sa gusali, pumasok muli si Don Emilio. Tahimik. Hindi na siya nagsalita. Ngunit buong araw, ang baryang iniwan ni Lyra ay hindi nawala sa isip niya. Isang baryang mas mabigat pa sa lahat ng perang hawak niya. Pagsapit ng gabi, mag-isa si Don Emilio sa kanyang malawak na penthouse. Tahimik. Walang tunog ng sasakyan, walang ingay ng tao. Tanging alaala ng isang batang walang sapatos ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. At sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang maraming taon, tinanong niya ang sarili niya, hindi kung kailan siya gagaling kundi kung may pag-asa pa bang gumaling ang puso niyang matagal nang nanigas. Hindi niya alam na sa parehong gabing si Lyra ay natutulog sa ilalim ng tulay. Yakap ang tiyan na kumakalam at taimtim na nagdarasal. Hindi para sa 1,000,000 kundi para sa lalaking nasa wheelchair na hindi niya maintindihan kung bakit sobrang lungkot. At doon sa pagitan ng isang baryang iniwan at isang biro na akala ay walang saysay, unti-unting nagsimulang gumalaw ang isang kwentong magbabago sa kanilang dalawa. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Don Emilio. Hindi dahil may meeting siya, hindi dahil may kontratang kailangang pirmahan, kundi dahil sa baryang nakapatong sa tabi ng kanyang kama. Hindi niya maalala kung kailan niya ito inilagay doon. Basta paggising niya, naroon na lang ito. Isang mumunting pilak na barya, gasgas, halatang ilang ulit nang ipinagpalit sa kamay ng iba't ibang tao. Ilang beses niya itong hinawakan, pinisil sa palad sa kabinitawan. Isang barya, bulong niya sa sarili. Mas mahal pa ang kape ko sa isang umaga. Pero bakit parang mas mabigat ito kaysa sa buong kumpanya niya? Tumawag siya sa assistant niya. Si Ramon, isang lalaking tahimik at sanay na sanay sa ugali ng amo. Ramon, sabi ni Don Emilio, hindi. Tumitingin. Bumaba ka kahapon. Nakita mo ba yung batang babae? Opo, sir. Yung pulubi po. Napasinghap si Don Emilio. Huwag mong tawagin pulubi. Nagulat si Ramon. Pasensya na po. Tahimik sandali ang kwarto. Tanging tunog ng aircon ang maririnig. Hanapin mo siya. Biglang utos ni Don Emilio. Po. Nanlaki ang mata ni Ramon. Sino po, sir? Yung bata. Si Lyra. Napatingin si Ramon sa kanya. Unang beses niyang narinig na banggitin ng amo ang pangalan ng isang taong hindi konektado sa negosyo. Saan ko po? Hahanapin? Sa labas? Sa lansang? Kung saan mo siya huling nakita? Tumango si Ramon at umalis agad. Habang mag-isa na naman, ipinikit ni Don Emilio ang mga mata. Bumalik sa isip niya ang mukha ni Lyra. Ang paraan ng pagkakayuko nito. Ang boses na hindi galit kahit minamaliit at ang baryang iniabot sa kanya na parang siya pa ang mas nangangailangan. Hindi niya alam kung bakit pero may mabigat sa dibdib niya. Parang may bumubulong paulit-ulit. Hindi ka mayaman kung wala kang puso. Samantala, si Lyra ay nagising sa ilalim ng tulay. Katabi ang ilang batang kalye na kagaya niya. Malamig ang semento at masakit ang likod niya. Dahan-dahan siyang bumangon. Pilit binabaliwala ang gutom. Lyra! Tawag ng isang batang lalaki. Si Toto mas bata sa kanya. May pagkain ka pa ba? Umiling si Lyra. Wala na. Mamaya na lang. Hindi siya nagsisinungaling para sa sarili niya. Para kay Toto yon. Lumakad siya pabalik sa parehong kalsada, parehong gusali, parehong ingay. Pero iba ang pakiramdam. Parang may hinihintay ang araw na yon. Habang nakaupo siya sa paborito niyang pwesto, may humintong sasakyan sa harap niya. Bumukas ang pinto. Bumaba si Ramon. Lyra, maingat niyang tanong. Napatingin ang bata. Opo. Hinahanap ka ni Sir Emilio. Nanlaki ang mata ni Lyra. Bakit po? Hindi ko rin po alam. Sagot ni Ramon. Pero sumama ka na. Nag-alinlangan si Lyra pero sa huli tumayo siya. Wala naman siyang mawawala. Pagpasok niya sa gusali parang ibang mundo. Malinis, tahimik, malamig. Para siyang naligaw na anino sa gitna ng liwanag. Nandoon si
Don Emilio nakaupo sa wheelchair. Nakaharap sa malawak na bintana. Lumapit ka, sabi niya. Hindi lumilingon. Dahan-dahang lumapit si Lyra. Hawak-hawak ang laylayan ng damit niya. Tumingin ka sa akin, utos niya. Tumingin si Lyra diretso. Walang takot. Bakit mo ibinigay ang huling barya mo? Tanong ni Don Emilio. Mababa ang boses. Kasi po sagot ni Lyra, akala ko po mas kailangan nyo. Nanikip ang dibdib ni Don Emilio. At bakit mo naisip yun? Kasi po kahit marami kayong pera, parang mas malungkot po kayo kaysa sa akin. Tumama ang mga salita na parang suntok. Alam mo ba kung gaano kabastos ang sinabi mo? Mariing tanong ni Don Emilio. Opo. Sagot ni Lyra. Pero tutupo. Tumahimik si Don Emilio. Matagal. Parang may labanan sa loob niya. Galit at hiya, yabang at katotohanan. Bigla niyang tinanong, naniniwala ka ba sa himala? Opo, sagot ni Lyra ng walang pag-aalinlangan. Bakit? Kasi kung wala po yun, mahina niyang sabi. Matagal na po sana akong sumuko. Napayo si Don Emilio. Hindi niya alam kung kailan siya huling umamin ng ganito sa sarili niya na gusto na rin niyang sumuko noon. Noong nawala ang kakayahan niyang maglakad. Noong iniwan siya ng mga taong akala niya ay mahal siya. Kung ipagdarasal mo ako, bigla niyang sabi. Ano ang hihilingin mo? Nag-isip si Lyra. Hindi pera, hindi bahay, hindi pagkain. Na sana po gumaling kayo, sagot niya. Hindi lang sa paa kundi dito po. Tinuro niya ang dibdib niya. Parang may umpit na hangin sa silid. Si Ramon ay tahimik lang sa gilid. Ramdam ang bigat ng sandali. Maaari ka nang umalis. Mahina ngunit hindi na matigas ang boses ni Don Emilio. Bago lumabas si Lyra, tumigil siya. Kuya Emilio, hindi ko po nakalimutan yung sabi niyo kahapon. Anya, kapag gumaling kayo sa akin po yung 1,000,000. Hindi niya alam kung biro iyon o paalala. Pero sa unang pagkakataon, hindi to. Mawa si Don Emilio at sa gabing iyon, mag-isa siyang nakaupo sa dilim. Hawak ang barot, simpleng dasal ng isang bata na hindi humihingi para sa sarili. At sa kung saan hindi niya inaasahan sa bahaging. Matagal ng patay may bahagyang gumalaw. Makalipas ang ilang araw, hindi na mawala sa isipan ni Don Emilio ang mukha ni Lyra. Sa bawat umagang nagigising siya bago pa man dumating ang mga dokumento, tawag at utos, una niyang naiisip ang batang may matang hindi humihingi ng awa kundi nagsasalita ng katotohanan. Isang hapon habang pinagmamasdan niya ang mga puno sa labas ng bintana ng penthouse, bigla niyang sinabi kay Ramon, dalhin mo ako sa ospital. Napatingin si Ramon. Sir, matagal na po kayong hindi nagpapatingin. Alam ko, sagot niya. Kaya ngayon tahimik ang biyahe. Ang mga gulong ng sasakyan ay parang may dinadalang mabigat na desisyon. Sa ospital, sinalubong siya ng mga doktor na kilala na ang pangalan niya. Hindi lang bilang pasyente, kundi bilang sponsor ng mga pasilidad. Ni Vergara, sabi ng pangunahing doktor si Iggs. Alam niyo naman po ang kondisyon ninyo. Hindi madali. Totoo, sagot ni Don Emilio. Pero posible ba? Nagkatinginan ang mga doktor. May maliit na tsansa. Sagot ni Icky Reyes. Napakaliit. Tumango si Don Emilio. Sapat na yon. Sa parehong araw na yon, si Lyra ay nakaupo sa bangketa. Hawak ang baso. Wala pa ring laman. Dumaan ang oras, dumaan ang mga tao. May ilan na naghulog ng barya, may ilan na dumaan na parang wala siyang mukha. Nang papalubog na ang araw, may tumigil na sasakyan sa harap niya. Muli si Ramon. Sumama ka, sabi niya. Bakit po? Tanong ni Lyra. Pero tumayo na rin. Dinala siya sa ospital. Malaki, maliwanag, nakakasilaw. Nandoon si Don Emilio. Nakahiga sa kama. May mga tubo, may mga makina. Hindi siya mukhang milyonaryo roon. Mukha siyang isang taong takot. Lumapit si Lyra. Kuyal. Napalingon si Don Emilio. Dumating ka. Opo. Takot ako. Bigla niyang aminin. Nanlaki ang mata ni Lyra. Hindi siya sanay na marinig ang ganitong salita mula sa matatanda, lalo na sa mayayaman. Pwede po ba akong magdasal? Tanong niya. Tumango si Don Emilio.
Hinawakan ni Lyra ang kamay niya. Maliit, magaspang, nanginginig. Dear God, mahina niyang bulong. Alam ko. Pong marami po siyang pera. Pero alam ko rin pong wala po siyang kapayapaan. Sana po tulungan niyo siya. Kahit hindi po siya gumaling agad, basta po huwag niyo siyang pabayaan. May luhang pumatak sa gilid ng mata ni Don Emilio. Hindi niya pinunasan. Matapos ang operasyon, mahaba ang oras ng paghihintay. Si Ramon ay nasa labas. Si Lyra ay nakaupo sa sahig. Yakap ang tuhod. Nagdarasal sa katahimikan. Lumabas si Igrees. Matagumpay ang operasyon, sabi niya. Pero ang paggaling doon pa magsisimula ang laban. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula ang therapy. Masakit, mabagal, paulit-ulit. Maraming beses gustong sumuko ni Don Emilio. Ayoko na. Sigaw niya minsan. Itinulak ang therapist. Sa sulok, tahimik si Lyra. Hindi siya nagsasalita. Lumapit lang siya at inilagay ang kamay niya sa braso ni Don Emilio. Kaya niyo po, mahina niyang sabi. Isang hakbang lang po ulit. Hindi agad tumayo si Don Emilio. Hindi pa. Pero sa bawat araw na may batang hindi sumusuko sa kanya, unti-unting nagbabago ang kanyang loob. Isang umaga habang sinisikap niyang igalaw ang paa niya, may naramdaman siyang kakaiba. Hindi sakit, hindi guni-guni. Isang munting tugon. Ramon, pabulong niyang tawag. Nararamdaman ko. Napatingin si Ramon. Ano po, sir? Ang paa, Koje. Humigpit ang hawak ni Lyra sa kamay niya. Hindi pa yon himala, pero iyon ang simula. At sa araw-araw na lumilipas habang ang katawan ni Don Emilio ay unti-unting natututo muling makinig sa utos ng isip, ang puso niya naman ay natutong makinig sa isang batang hindi kailanman humingi kundi nagbigay. Sa labas ng ospital, patuloy. Ang mundo, patuloy ang gutom, ang lamig, ang hirap ng lansangan. Pero sa loob, sa pagitan ng sakit at pag-asa, may isang pangakong nakabitin, isang biro na dahan-dahang nagiging panata. Lumipas ang mga araw na naging mga linggo. Sa bawat pagpasok ng araw sa silid ng therapy, pareho ang tanawin, ang malamig na sahig, ang tunog ng mga hakbang ng mga therapist, ang amoy ng gamot at si Don Emilio na nakaupo sa gilid ng kama hinihingal kahit hindi pa tumatayo. Ngunit may isang bagay na palaging pareho rin si Lyra. Nakaupo sa sulok. Tahimik, parang liwanag na hindi humihingi ng pansin. Masyado kang nagmamadali, sabi ng therapist isang umaga. Kailangan po nating sundin ang ritmo ng katawan nyo. Wala akong oras. Sagot ni Don Emilio. Pinipigilan ang inis. Buong buhay ko nang naghihintay. Tahimik si Lyra pero ramdam niya ang bigat ng sinabi ng lalaki. Lumapit siya ng kaunti. Kuya Emilio, mahina niyang sabi. Kapag po ba naglalakad ang sanggol, tumatakbo agad. Napatingin si Don Emilio sa kanya. Hindi ganun din po kayo. Sagot niya. Hindi po kayo huli. Nasa simula pa lang. Hindi na sumagot si Don Emilio. Pero sa unang pagkakataon, hindi siya sumigaw. Huminga lang siya ng malalim at muling hinawakan ang bar ng de. Rapey frame. Sa labas ng ospital, may mga balitang kumakalat. Ang dating malamig at walang pusong Don Emilio Vergara ay hindi na nagpapakita sa mga meeting. May mga kontratang ipinaubaya sa iba. May mga proyektong pinatigil. Ang iba'y nagtataka, ang iba'y natatawa. Wala na sa sarili, sabi ng ilan. Umaasa sa himala kung alam lang nila kung anong klaseng laban ang araw-araw niyang hinaharap. Isang gabi habang tahimik ang buong palapag, nagising si Don Emilio sa bangungoto. Pawis na pawis siya. Nanginginig. Bumalik sa alaala niya ang araw ng aksidente. Ang tunog ng bakal na nagbanggaan. Ang sigaw, ang dilim. Kuya, mahinang tawag ni Lyra mula sa upuang malapit sa kama. Natutulog siya roon tuwing gabi. Ayaw umalis kahit ilang beses nang inalok ng maayos na tutulugan. Bakit gising ka? Tanong ni Don Emilio Paos. Nagdasal po ako. Sagot niya. Narinig ko po kayong humihinga ng malakas. Hindi na napigilan ni Don Emilio ang emosyon. Takot akong umasa, amin niya. Kasi kapag umasa ako, mas masakit kapag bumagsak. Lumapit si Lyra. Umakyat siya sa kama. Maingat, parang takot makasakit.
Kuya, sabi niya, mas masakit po ang mabuhay na walang inaasahan. Tahimik ang gabi. Parang huminto ang oras para pakinggan ang isang batang walang pinag-aralan pero may pusong marunong umunawa. Kinabukasan, dumating si Igay Reyes na may dalang bagong plano. Gusto naming subukan ng assisted standing. Paliwanag niya. May panganib. May sakit at maaaring wala pa ring mangyari. Gawin na natin. Sagot ni Don Emilio. Hindi nag-atubili. Sa araw na yon puno ang silid. May mga doktor, therapist, si Ramon at si Lira hawak ang rosaryong gawa sa lumang tali at butil na pinulot niya sa kalsada. Handa na po kayo, tanong ng therapist. Huminga ng malalim si Don Emilio. Hindi. Pero susubukan ko. Dahan-dahan nilang itinayo ang katawan niya. Nanginginig ang tuhod. Nanlalamig ang mga paa. Bumigat ang mundo sa balikat niya. Kuya! Bulong ni Lira. Nanginginig din ang boses. Kaya niyo po. 1 segundo. 2. 3. Parang may apoy na gumapang sa mga binti ni Don Emilio. Napangiwi siya sa sakit. Muntik na siyang bumagsak. Ayoko na, sigaw niya. Pero sa sandaling iyon, may maliit na kamay na humawak sa kanya. Mahina pero matatag. Nandito lang po ako. Sabi ni Lira. Huwag po kayong bibitaw. Hindi pa siya nakatayo ng tuluyan. Pero hindi rin siya bumagsak. At sa katahimikan na sumunod, walang palakpakan, walang sigawan, tanging mabibigat na hinga at isang. Pangunawang dahan-dahang umuusbong na ang himala minsan ay hindi biglaan. Minsan ito'y unti-unti masakit at nangangailangan ng pananampalataya na hindi nakikita. Sa labas ng silid, may mga matang nagmamasid. May mga taong nagsisimulang magtanong kung sino ba talaga ang batang palaging nasa tabi ng milyonaryo. At sa puso ni Don Emilio, may isang tanong na unti-unting nabubuo. Kung sakaling dumating ang araw na tuluyan siyang gumaling, handa ba siyang tuparin ang pangakong binitiwan niya bilang biro? Lumipas pa ang ilang linggo at ang assisted standing na minsang muntik nang mauwi sa pagbagsak ay naging bahagi na ng araw-araw na routine ni Don Emilio. Hindi pa rin siya nakakalakad. Hindi pa rin niya kayang tumayo ng mag-isa. Pero may pagbabago, hindi na siya agad sumusuko. Tuwing umaga bago pa man dumating ang mga therapist, gising na si Lira. Siya ang unang humahawak sa kamay ni Don Emilio. Siya ang unang bumubulong ng simpleng dasal na parang usapang magkaibigan lang. Kuya, sabi niya minsan habang inaayos. Ang kumot, kapag gumaling po kayo, ano pong unang gagawin niyo? Napaisip si Don Emilio. Matagal na panahon na simula nang may nagtanong sa kanya ng ganong bagay, hindi tungkol sa negosyo, hindi tungkol sa pera. Hindi ko alam, sagot niya ng tapat. Matagal ko nang nakalimutan kung paano mangarap. Mumiti si Lira. Ako po alam ko ano. Kakain po tayo sa karenderya, sabi niya. Yung may sabaw na mainit. Napatawa si Don Emilio. Hindi ang mapanuyang tawa na sanay siyang gamitin, kundi isang mahinang tawang. Maihalong lungkot. May mas mamahaling restaurant kaysa roon. Opo. Sagot ni Lira. Pero doon po mas masarap. Hindi na sumagot si Don Emilio. Pero buong araw ang naiisip niya ay hindi steak o alak. Kundi sabaw na mainit at batang nakangiti kahit walang sigurado bukas. Isang hapon, dumating ang isang babae sa ospital. Matikas ang tindig, elegante ang suot. Si Veronica Vergara ang kapatid ni Don Emilio. Matagal na silang hindi nagkikita. Mula nang mag-aksidente siya. Wala nang tuluyan siyang lumayo sa lahat. Emilio, sabi nito. Malamig ang tono. Ano na naman itong ginagawa mo? Napatingin si Don Emilio. Nagpapagaling. Tumingin si Veronica kay Lira na nasa gilid ng kama. At sino naman yan? Si Lira. Sagot ni Don Emilio. Kaibigan ko. Napakunot no si Veronica. Kaibigan. Batayan pulubi. Tumayo si Don Emilio, hindi pisikal kundi sa loob. Huwag mo siyang tawaging ganyan. Nagulat si Veronica. Emilio, magpakatotoo ka. Niloloko ka ng batang yan. Umasa ka sa himala sa dasal samantalang may negosyo tayong bumabagsak. Tahimik si Lira. Yumuko lang. Siya. Lumabas ka muna. Sabi ni Don Emilio kay Lira. Banayad ang boses.
Nang makalabas ang bata, bumaling siya sa kapatid. Hindi mo alam ang pinagdadaanan ko. Alam ko, sagot ni Veronica. At alam kong desperado ka. Desperado akong mabuhay. Sagot ni Don Emilio. Hindi lang magparami ng pera. Umiling si Veronica. Kung gusto mong gumaling, sundin mo ang siyensya, hindi ang emosyon. Siyensya ang naglagay sa akin dito, sagot niya. Pero hindi nito. Ako tinuruan kung paano mabuhay dito. Tahimik ang silid. Sa labas, nakaupo si Lyra sahig. Yakap ang tuhod. Narinig niya ang boses. Hindi ang mga salita kundi ang bigat. Lumipas ang ilang minuto bago muling lumabas si Don Emilio. Pasensya ka na. Sabi niya kay Lyra. Umiling ang bata. Sanay na po ako. Mas lalong sumikip ang dibdib ni Don Emilio. Hindi ka dapat nasanay sa ganon. Ganon po talaga ang mundo. Sagot ni Lyra. Pero hindi po kayo ganon. Kinagabihan. Muling sinubukan ni Don Emilio ang isang hakbang. Isa lang. Hawak ang walker. Nanginginig ang buong katawan. Dahan-dahan sabi ng therapist. Isang hakbang. Hindi bumagsak. Napasinghat si Lyra, napaluha si Ramon. Hindi pa yun lakad pero iyon ang unang hakbang ng isang taong matagal nang natigil. Pagkatapos ng therapy, umupo si Don Emilio. Hinalpawis na pawis. Tumingin siya kay Lyra. Naalala mo ba ang sinabi ko sayo? Tanong niya. Opo. Sagot niya agad. Kapag gumaling ako sa sakin po yung 1,000,000 dugtong ni Lyra. Walang halong kasakiman. Tumango si Don Emilio. Kapag dumating. Ang araw na yon, sisiguraduhin kong hindi biro ang lahat. Hindi alam ni Lyra kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero sa unang pagkakataon, may kaba sa dibdib niya hindi dahil sa takot kundi dahil sa pakiramdam na may paparating na pagbabago na mas malaki kaysa sa pera, mas mabigat kaysa sa pangako. At sa labas ng ospital, patuloy na umiikot ang mundo. May mga batang nagugutom, may mga taong nagmamadali. May mga mayayamang walang oras ngunit sa loob ng isang silid sa pagitan ng isang batang lansangan at isang lalaking natutong. Muling tumayo, unti-unting hinahabi ang isang himalang hindi pa tapos isula. Lumipas ang mga araw na naging mas mabibigat ang bawat pagsubo. Ang isang hakbang ay sinundan ng dalawa. Ang dalawa ay sinundan ng pagbagsak. May mga umagang gigising si Don Emilio na parang walang nangyari. Parang bumalik sa umpisa ang lahat. May mga gabing hindi siya makatulog. Nakatitig sa kisemi. Hinihintay kung kailan muling sasakit ang loob niya kaysa sa mga paa. Isang umaga, dumating si Erez na may seryosong mukha. May komplikasyon sabi niya. May pamamaga sa spinal area. Kailangan nating ihinto muna ang matinding therapy. Parang may humila pababa sa mundo ni Don Emilio. Ihinto ulit niya. Ibig sabihin babalik na naman ako sa wala. Hindi mabilis na sagot ni Icky Reyes. Pero kailangan ng pahinga. Kapag pinilit mas lalala. Tahimik si Don Emilio. Sa sulok nakikinig si Lyra. Hindi niya lubos na naiintindihan ang mga salitang medikal pero naiintindihan niya ang takot sa boses ni Kuya Emilio. Pag-alis ng doktor, hindi na nagsalita si Don Emilio. Hindi siya galit. Mas masakit parang napagod ang pag-asa niya. Kuya, mahinang tawag ni Lyra. Pwede po ba kitang tabihan? Tumango lang siya. Umupo si Lyra sa tabi ng kama nakabitin ang mga paa. Ilang sandali silang tahimik parang nakikinig sa parehong lungkot. Alam niyo po sabi ni Lyra kalaunan, noong una po akong napunta sa kalsada, araw-araw po akong umaasang may kukuha sa king. Araw-araw din po akong nabigo. Napalingon si Don Emilio. Paano ka nabuhay? Natuto po akong maghintay. Sagot niya. Hindi sa tao. Sa tamang oras, napapikit si Don Emilio. Pagod na akong maghintay. Opo, sagot ni Lyra. Pero hindi po kayo nag-iisa. Sa mga sumunod na araw ng pahinga, bihira ang bisita. Si Veronica ay muling dumalaw. May dalang papeles at balita mula sa kumpanya. Emilio, sabi niya, may mga investors na nag-aalinlangan. Kailangan ka na nila. Hindi pa, sagot niya. Hindi pa rin. Napabuntong hininga si Veronica. May bata ka ng inaalagaan. May ospital ka ng tinutuluyan.
Pero ang mundo mo hinihintay ka. Hindi na ako babalik sa dati. Sagot ni Don Emilio. Kung babalik man ako, iba na. Umiling si Veronica. Magbabago ka lang kapag wala ka ng pera. Tahimik lang si Lyra sa gilid. Nang makaalis si Veronica, tumingin si Don Emilio sa bata. Galit ka ba? Tanong niya. Umiling si Lyra. Hindi po. Nalulungkot lang. Bakit? Kasi po marami siyang pera pero wala po siyang oras makinig. Kinagabihan habang natutulog si Lyra sa upo ang ginawang higaan, may natanggap na tawag si Don Emilio. Isang dating kasosyo. Emilio, sabi ng boses sa kabilang linya. Narinig ko ang ginagawa mo. Mga therapy dasal bata sa ospital. Huwag mong sayangin ang pangalan mo. Ngumiti si Don Emilio pero walang saya. Matagal ko nang sinayang ang sarili ko. Pagkababa ng telepono, tinitigan niya ang kanyang mga paa. Hindi pa rin gumagalaw ng kusa. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya galit sa kanila. Kinabukasan, biglang nagkasakit si Lyra. Nilagnat siya, yan. Anginginig, pawis na pawis. Hindi siya nagsumbong agad. Sanay na siyang magtiis. Napansin ni Don Emilio ang pamumutla niya. Lyra, mariin niyang sabi. Bakit nanginig ka? Okay lang po. Sagot niya nangingiti kahit halatang mahina. Hindi pumayag si Don Emilio. Tinawag niya agad ang nurse. Sinuri ang bata. Malnourished sabi ng nurse at pagod. Parang may kutsilyong bumaon sa dibdib ni Don Emilio. Kinagabihan habang natutulog si Lyra sa kama ng ospital, sa unang pagkakataon na may malinis na kumot, nakaupo si Don Emilio sa tabi niya. Pasensya ka na, bulong niya. Habang tinutulungan mo akong tumayo, hinayaan kitang bumagsak. Hindi sumagot si Lyra. Pero sa kanyang pagkakahimbing may bahagyang iti sa labi. At doon sa katahimikan ng gabi, may desisyong unti-unting nabubuo sa isip ni Don Emilio. Isang desisyon hindi tungkol sa pera, hindi tungkol sa paglalakad, kundi tungkol sa kung anong klaseng tao ang gusto niyang maging kapag dumating ang araw na tuluyan siyang tumayo. Sa labas ng bintana, patuloy na umuulan. At sa bawat patak parang may hinuhugasan. Dahan-dahan hindi biglaan ang isang pusong matagal nang nanigas. Pagsikat ng araw, maagang nagising si Don Emilio. Hindi dahil sa ingay ng ospital, kundi dahil sa kakaibang katahimikan sa loob niya. Sa kama sa tabi niya, mahimbing pa rin ang tulog ni Lyra. May bahagyang pamumula ang pisngi pero hindi na siya nanginginig. Matagal siyang napatitig sa bata. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito tiningnan bilang isang simbolo ng himala o pag-asa kundi bilang isang bata na dapat sana may tahanan, may magulang, may kinabukasan. Dumating si Ramon dala ang kape. Tumigil siya nang makita ang eksena. Sir, mahinang sabi niya, hindi po kayo natulog. Hindi na mahalaga. Sagot ni Don Emilio. Ramon, alam mo ba kung saan nanggaling si Lyra? Umiling si Ramon. Hindi po niya masyadong kinukwento. Alam ko lang po matagal na siyang nasa kalsada. Tumango si Don Emilio. Alamin mo. Hindi para usisain para tulungan. Lumipas ang ilang oras. Nagising si Lyra. Bahagyang nagulat nang makitang nakaupo pa rin si Don Emilio sa tabi niya. Kuya, mahina niyang sabi. Pasensya na po, nakaabala po ako. Hindi agad nasagot ni Don Emilio. Ako ang nakaabala sa buhay mo. Hindi na nakasagot si Lyra. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang ganoong salita. Dumating si Erase para sa routine check-up. Mas stable na ang bata. Sabi niya, kailangan lang ng tamang pagkain at pahinga. Dito muna siya, mariing sabi ni Don Emilio sa ospital. Sa tabi ko. Nagulat si Reyes. Sir, ako ang bahala. Putol niya. Hindi na nakipagtalo ang doktor. Sa mga sumunod na araw, tila nagpalit ng anyo ang silid. May prutas sa mesa, may maiinit na pagkain, may mga damit na bago para kay Lyra. Simple lang. Walang marka ng karangyaan. Sa bawat subo ni Lyra, may bahagyang gumagaan sa dibdib ni Don Emilio. Isang hapon, habang pinapanood niya ang bata na kumakain ng sopas, nagsalita siya. Alam mo ba, sabi niya, noong bata ako, may pangarap din ako. Ano po, tanong ni Lyra. Gusto kong maging guro, sagot niya halos pabulong.
Pero natuto akong magbilang ng pera. Hindi ng pangarap. Umumiti si Lyra. Pwede pa po sa edad kong tuo po, sagot niya. Hindi naman po humihinto ang pangarap kapag tumanda. Napatahimik si Don Emilio. Sa labas. Dumaan ang ilang nurse na papatingin sa kakaibang eksena. Isang milyonaryong tahimik na nakikinig sa batang minsang pinagtawanan niya. Kinagabihan, dumating muli si Veronica. Mas maingat ang tono niya ngayon. Emilio, sabi niya, may narinig akong balita. Balak mong ilipat ang ilang pondo. Sagot niya. Para sa isang foundation. Para kanino? Para sa mga batang katulad ni Lyra. Napabuntong hininga si Veronica. Sigurado ka ba? Hindi ito impulsive. Hindi. Sagot ni Don Emilio. Ito ang unang desisyong ginawa kong malinaw ang isip. Tahimik si Veronica. Tumingin siya kay Lyra na naglalaro ng papel at lapis sa mesa. Alam mo, sabi niya sa bata, malaki ang binago mo sa kapatid ko. Ngumiti si Lyra na hihiya. Si Kuya Emilio po ang malakas. Hindi na nakasagot si Veronica. Sa unang pagkakataon, parang hindi na niya kilala ang lalaking nasa harap niya. At hindi niya alam kung matatakot ba siya o hahanga. Kinabukasan, bumalik ang therapy. Mas maingat, mas mabagal. Si Don Emilio ay muling itinayo, hawak ang bar sa tuhod. Dahan-dahan paalala ng therapist. Nakahawak si Lyra sa gilid ng kama, nakapikit, nagdarasal sa isip. Isang hakbang. 2. Huminga ng malalim si Don Emilio. Hindi siya bumagsak. Hindi pa rin yun lakad. Pero may tibay na. May kontrol na. At sa sandaling iyon, habang pawis na pawis siya at nanginginig, napangiti siya, hindi dahil sa paa niyang gumagalaw, kundi dahil sa pakiramdam na sa wakas may direksyon na ang bawat hakbang na gagawin niya. Sa labas ng silid, patuloy ang bulungan. Ang pagdududa, ang tanong kung hanggang saan aabot ang kihimala. Ngunit sa loob, sa pagitan ng isang lalaking muling natutong umasa at isang batang unang beses nakaramdam ng seguridad, may kwentong patuloy na humihinga, hindi patapos, hindi pa buo, pero buhay na buhay. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting nagbago ang buhay ni Don Emilio at ni Lyra. Hindi dahil sa pera o sa katayuan, kundi dahil sa puso. Si Don Emilio, mula sa pagiging milyonaryong puro panunuya at sarcasm, ay natutong maging mahinahon, maunawain at maramdamin. Ang bawat hakbang na kanyang natutunan ay hindi lang pisikal na paggaling kundi simbolo ng pagbabago sa kanyang pagkatao. Si Lyra naman, mula sa batang lansangan na palaging nag-iisa at gutom, ay nakaranas ng unang tunay na pagkalinga, hindi dahil sa barya kundi dahil may taong nagtiwala sa kanya at nakita ang kanyang halaga. Ang simpleng samahan nila ay naging pundasyon ng kanilang bagong buhay. Natutunan ni Lyra na kahit maliit ang pagkilos, ang kabutihang nagmumula sa puso ay may kapangyarihang baguhin ang buhay ng iba. Sa ospital, sa harap ng malalaking bintana, isang araw ay nakatayo si Don Emilio sa tulong ng walker. Hindi pa rin siya ganap na nakalakad ng mag-isa. Pero sa bawat hakbang, ramdam niya ang pagbabago sa sarili niya, ang tapang, ang pasensya, at higit sa lahat ang malasakit na dati wala sa kanya. Nasa tabi niya si Lyra. Hawak ang kamay niya, nakangiti, parang sinasabi sa kanya, kaya mo to, kuya. Matapos ang ilang linggo, handa na siyang bumalik sa kanyang kumpanya. Ngunit hindi na siya babalik bilang lalaking puro negosyo at kayamanan. Babalik siya bilang lalaking may puso, handang tumulong sa iba, handang gumawa ng pagkakaiba, at handang maging halimbawa sa kabutihan. Kasama si Lyra, nagtatag siya ng isang foundation para sa mga batang lansangan, para sa mga batang tulad niya noon at tulad ni Lyra. Isang gabi, habang pinagmamasdan ni Don Emilio ang lungsod, mula sa taas ng gusali, may dalang bagong pananaw sa buhay. Sinabi niya sa bata. Alam mo, Lyra, noong una biro lang ang sinabing 1 milyon. Pero ngayon, mas mahalaga sa akin ang lahat ng hakbang na ginawa natin. Hindi pera ang himala kundi ang pagtitiwala, kabutihan at pagmamahal na natutunan kong ibahagi. Umiti si Lyra at para sa unang pagkakataon, ang dalawang puso, isang milyonaryo at isang batang lansangan ay parehong puno ng pag-asa, pag-ibig at pananalig na kahit gaano kalaki ang hirap, may himalang dumarating sa tamang oras, sa tamang paraan. At sa gabing iyon, sa ilalim ng maliwanag na buwan, sa pagitan ng katahimikan ng lungsod at mga bituin, nagpatuloy ang buhay nila, isang kwento ng pagbabagong hindi lang pisikal kundi higit sa lahat, emosyonal at espiritual.
Ang batang lansangan at ang lalaking minsan puro biro ang buhay ay nagpatunay na ang tunay na himala ay nangyayari kapag may puso kang nagmamahal at may tapang kang magbago. So,